Lin Xiulan. Oras na para kumain. Ayaw kong kumain. Ayaw ko. Ayaw ko. Kakalimutan mo ba ang pagkain? Kakain ka sa ayaw at sa gusto mo. Zhang Guifang, ano ba ang naging kasalanan ko sa iyo? At kailangan ganito ang gawin mo sa akin? Sino ba ang hindi pumayag noon kay Yi sa kasal niyo ng anak mo? At pinilit pa si Yi na sumailalim sa pagsusuri bago ikasal para hiyain siya? Ang pagsusuring iyon ay para naman sa ikabubuti ng magiging apo. Talagang hinahamak mo lang si Yi dahil nagtatrabaho siya sa gabi? Tingin mo sa kanya ay madumi. Yi, sa tingin mo, pagkatapos ng napakaraming taon na hindi ko man lang nadalaw ang nanay ko, darating ba ang oras na magagalit siya sa akin? Normal lang po na magalit si Mama. Total naman ay hindi maganda ang timpla niya. Nitong mga nakaraang taon, ginawa ni Mama ang lahat para alagaan siya, pero madalas pa rin siyang pinagagalitan ng nanay niyo. Bakit naging ganoon ang nanay ko? Maya-maya, kailangang makausap ko siya ng maayos. Kapag nalaman ni Xiao Yuan ang ginagawa niyo sa akin, hinding-hindi niya kayo mapapatawad. Si Lin Yuan nga sa dami ng taon ay hindi ka dinalaw, matagal ka na niyang itinuring na pabigat at ayaw ka nang makita. Ang lahat ng ginagawa ko ay may pahintulot niya. Nagsisinungaling ka? Hindi ganyang tao si Xiao Yuan. Hindi ba? Maghintay ka lang at makikita mo kapag dumating siya. Tingnan natin kung ang tunay niyang ina ang papanigan niya. O ako. Nay! Nay! Xiao Yuan, Yi, anong ginagawa niyo rito? Namiss po kasi namin kayo. Nay, malapit na po kaming makarating ni Lin Yuan. Swerte mo. Anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Ayoko. Ayoko na, ayokong sumama. Hindi ako sasama. Hindi. Nay, bakit hindi po kayo nagbubukas ng ilaw? Nakalimutan mo na ba na madalas mawalan ng kuryente sa baryong ito? Nay, matagal-tagal din bago ako nakabisita sa inyo. Sana ay hindi kayo nagtatampo sa akin? Xiao Yuan, pwede mo ba akong isama paalis dito? Nay, mas mabuti po ang buhay niyo rito sa probinsya. Totoo yan? Totoo yan? Sariwa ang hangin, kasama niyo pa ang biyanan ko. Masarap din ang mga pagkain dito, hindi ba't mas masaya rito kaysa sa lungsod? Manahimik ka kung ayaw mong mapahamak. Sige po. Nay, may kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya, kaya mauuna na kami ni Yi. Sige, walang problema. Kapag nagkaroon uli ako ng oras, babalik ako para bisitahin kayo. Walang hiyang matanda ka. Naglakas loob ka pang magsumbong kay Lin Yuan? Gusto mo yata talagang maparusahan, ano? Nay?
Hindi nyo sanay tumira sa syudad? Maganda ang simoy ng hangin sa probinsya? At angkop para sa inyong pagtanda? Kaya mas mabuting bumalik na po kayo sa probinsya. Lin Siulan? Nagpapanggap ka bang walang malay sa akin? Sasabihin ko sa iyo, hindi gagana ang diskarte mong iyan. Wala. Wala na ba siya? Ako? Hindi ko ginusto na tapusin ka. Ako, sinubukan lang kitang takutin. Ito. Hello, Lin Yuan. Gabing-gabi na. Ano po ang kailangan nyo? Maaari ko po bang makausap ang nanay ko? Si Sister Xiulan ay. Hindi niya pwedeng masagot ang tawag ngayon. Sa akin mo na lang sabihin kung ano man iyon at sasabihin ko na lang sa kanya. Nagagalit ba po ba sa akin ang nanay ko? Lin Yuan, dahil umalis ka ngayong araw, sa akin binuhos ng nanay mo ang galit niya, sinaktan at pinagalitan niya po ako. Nagtagulang ako saglit, pero mas nagalit siya at bigla na lang siyang tumakbo palabas. Noong sinundan ko siya, nakarating na siya sa gilid ng bangin sa bundok, tapos ay nadulas siya at nahulog. Hindi ko po siya mahanap. Sa tingin ko, wala na siya. Ano? Bakit nangyari ito? Xiao Yuan, lumang-luma na at sira-sira na ang bahay natin sa probinsya. Huwag niyo po akong pabalikin doon. Anong gusto niyo mangyari? Kapag hinayaan ko kayong manatili rito, parang tinatapos ko na rin ang buhay ni Yiyi. Ma, pakiusap po sa inyo, huwag kayong maging makasarili. Mukhang sa bahay na ito ay wala na talagang puwang para sa atin. Hindi hahayaan ni Mama na ganyanin ka lang. Isasama kita sa pag-alis. Kawawa naman ang batang ito. Ipanganak na walang ama. Hindi. Yiyi, hindi ka pwedeng umalis. Ang mama, ang dapat umalis. Ma, hindi niyo ba talaga itinituring na tunay na anak? Kaya niyo ako ginigipit ng ganito? Lin Yuan, inangkin kita bilang anak ko noong dalaga pa ako. Hinarap ko ang kung ano-anong panlalait at tsismis ng ibang tao. Ngayon, dahil lang sa babaeng iyan na nagpapanggap na buntis, palalayasin mo ako. Itinuring mo ba talaga ako bilang tunay mong ina? Hindi pa ba sapat na dahil sa inyo ay muntik nang mawala ang bata? Ngayon ay pinararatangan niyo pa ako na nagpapanggap na buntis para lokohin si Lin Yuan? Kung ayaw niyo naman pala sa dinadala ko, mabuti pa ngayon din ay alisin ko na ang batang ito. Ma, kung hindi kayo babalik sa probinsya, gusto niyo bang makitang masira ang pamilya ko? Magpapakamatay na lang ako. Huwag. Aalis na ako. Kasalanan ko ito. Lin Xiulan, tulungan mo akong kumpiskahin ang lahat ng ebidensya ng krimen ni Zhang Yifang. Gusto ko siyang mabilanggo. At isa pa, tulungan mo akong bawiin ang lahat ng ibinigay ko kay Lin Yuan. Ma, ang kwintas na ito ay espesyal kong inihanda bilang regalo para sa 100 days celebration ni Bunso. Mabuti. Ma, gamitin niyo ang sasakyang ito para sa inyong pag-alis-alis. Para kung saan niyo man gustong isama ang kapatid ko, magagawa niyo? Alang,
ikaw talaga ang pinakamabait sa amin ni Ma. Bakit hindi mo pa kasi hiwalayan si Lin Yuan? Total nakuha mo na naman ang lahat ng pera niya. O baka naman, gusto mo pa itong larong kuya-kuya at ate-ate nyo ng mas matagal? Hindi pa nakukuha ang trust fund, bakit ka nagmamadali? Mapo? Yiyi, brother lang, handa na po ang pagkain. Pumasok na po kayo para kumain habang mainit pa. Lin Yuan, ngayon ang selebrasyon ng 100 araw ng anak ko. Bilang bayaw ka, hindi naman siguro tama na wala kang dala? Ma, ito po ang regalo ko para sa kapatid ko, isang maliit na gintong kandado. Ito lang? Gagamit ka ng mumurahing bagay para lokohin ako? Anong akala mo sa akin? Pulubi? Ma, wag po kayong magkamali ng akala. Kailangan naming tapusin ang proyekto sa trabaho. Araw-araw kaming overtime hanggang madaling araw. Kaya hindi na po ako nagkaroon ng oras para humanap ng mas maganda. Walang oras? Lin Yuan, mahalaga pa ba ang pamilyang ito sa iyo? Yi, pasensya na po. Nagkamali talaga ako. Sa susunod tatandaan ko na. Siguradong pinakamagandang regalo na ang pipiliin ko. Walang silbi ang puro salita lang. Sino ang nakakaalam kung sa susunod ay gagawa ka na naman ng dahilan? Kung hihingi ka ng tawad, dapat mong patunayan sa gawa. Damputin mo ang dumi ng kapatid ko at itapon mo sa basurahan? Doon lang ako maniniwala na tapat ang iyong paumanhin. Sa hinaharap, hindi na rin kita sisisihin sa nangyari ngayon. Yi, ang dumi-dumi naman yan. Marumi? Pamilya na natin siya ngayon. Nandidiri ka sa sarili nating pamilya? Mukhang wala ka talagang balak. Naituring kaming pamilya mo. Hindi po sa ganoon. Yiyi anak, hindi ba parang sobra na yan? Sobra? Nakuha na natin lahat ng pera niya, pati ang matandang yun ay wala na. Bakit pa tayo magpapanggap? Dadamputin mo ba o hindi? Gagawin ko po. Gagawin ko po. Lin Yuan, anong ginagawa mo? Hahayaan mo na lang ba ang babaeng ito na itrato ka ng ganito? Ma, buhay ka? Mabuti naman. Multo. Multo. Ma, Huwag na huwag kang pupunta ulit sa mga mapanganib na lugar. Hindi ko kakayanin na mawala ka ulit sa akin. Habang nakikipaglaban ako para mabuhay, ikaw naman, kinuha ang bahay ko, nagpapakasasa sa karangyaan, inaalagaan pa ang alagang hayop na parang kung sino at nagpapakasarap sa buhay. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kailan ba kita pinahirapan? Kasalanan mo dahil sa kakaiba mong ugali. Ikaw mismo ang gustong lumayas. bakit ganyan ka makatingin? Bumalik ka ba para maghanap ng gulo? Ang tagal kang inalagaan ng mabuti ng mama ko. Sa halip na magpasalamat ka, sinisiraan mo pa siya. Tama na, Ma. Tara, ibibili kita ng bagong damit. Lin Yuan? Anong ibig mong sabihin? Papapasukin mo ang madungis na taong iyan dito sa loob ng villa? Napakadumi niya at nangangamoy. Sino ang nakakaalam kung may dalang virus o kung ano pa siya? Yiyi, kung madumihan man ang villa, ipuutos ko na lang sa katulong na linisin niyon. Hoy, matanda. Noon pa man ay pumayag ka na bumalik sa probinsya. Ngayon heto ka na naman at nanggugulo. Anong kailangan mo? Ikaw, Dito sa pamilya namin, hindi ka namin kailangan. Lin Yuan, paalisin mo siya agad. Kung hindi ay ako at si Yi, kasama si Brother Lang ang lalayas dito. At maiwan kang mag-isa sa bahay na ito. Lin Yuan? Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Dahil sa kanya kaya nawala ang bata sa akin noon. Ngayong nagbuntis ako ulit at bumalik siya sa oras na ito. Hindi kaya gusto niya ulit gawa ng masama ang dinadala ko? Lin Yuan, kapag hindi mo pinalayas ang matandang ito ngayong araw at hinayaan mo siyang saktan ng kapatid ko, walang hiyang tapusin kita. Ma, hindi naman sinasadya ni Mama noon. bahay ko ito. Anong karapatan ninyong mag-utos dito at pakialaman ako? Sinungaling ka. Bahay ito ni Lin Yuan. Dahil mag-asawa na sina Lin Yuan at Yiyi, ang bahay na ito ay sa kanilang dalawa na, kaya sa amin na rin ito. Ikaw na estranyo, bumalik ka na sa probinsya. Matandang hukluban,
Hindi mo ba kayang makitang maayos ang buhay ng iba? At gusto mo pang pilitin ang bayaw ko na mawasak ang sarili niyang pamilya? Tsaka ka lang sasaya? Lin Yuan? Ipipilit mo ba talagang papasukin ang taong ito na dahilan kung bakit nawala ang sarili mong dugo't laman noon? Gusto mo ba talagang mawala na naman ang dinadala ko ngayon? Hindi. Sinasabi ko sa'yo, mamili ka sa amin. Ako o siya? Ikaw, Lin Yuan, palayasin mo siya. Dahil kung hindi, isasama ko si Yi para alisin ang bata. Ma, nagmamakaawa po ako sa inyo. Umalis muna po kayo. Mahina po ang katawan ko. Mahirap makuha ang batang ito. Huwag niyo na pong galitin si Yi. Ayos lang po ba? bakit ako aalis? Kung may aalis man, dapat ay ikaw. Kasama ang pamilya mong parang mga halimaw. Magsilayas kayo. Ma, alam ko naman na kailanman ay hindi niyo itinuring na tunay na anak. Kung hindi, hindi niyo pa ulit-ulit at walang humpay na susubukang mawala ang bata sa sinapupunan ni Yi. Hindi ko siya kailanman sinaktan, kahit isang beses. Hindi pala maaaring magbuntis si Qin Yi. Ibig sabihin, yung mga sinabi niya noon, nabuntis siya sa anak ni Xiao Yuan. Hindi maaari. Kailangan kong sabihin kay Xiao Yuan, hindi siya pwedeng manatiling walang alam. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang galawin ang mga gamit ko? Ibigay mo yan sa akin. Hindi. Kailangan kong ipaalam kay Xiao Yuan na isa itong panloloko para lang makasal. Gusto mo akong ilantad? Hindi mangyayari iyon. Hindi maaari. Noong nagtatrabaho pa ako sa mga club, masyadong maraming beses na may nawalang bata sa akin, kaya matagal na akong hindi kayang mabuntis. Kung hindi ako magpapanggap na buntis, paano ko mapapakasalan ng anak mo? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa balak mo. Susubukan mo pa talagang tumakas para magsumbong? Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Nay, Yi, ano ang ginagawa niyo diyan sa loob? Bakit ang ingay? Lin Yuan, bilisan mo. Iligtas mo ang anak natin. Tinulak po ako ni nanay. Yi, lumaban ka lang. Dadalhin na kita ngayon sa ospital. Anak, Xiao Yuan, huwag kang maniniwala sa kanya. Hindi talaga siya buntis. Nay, kapag may nangyaring masama kay Yi at sa bata, hindi kita mapapatawad habang buhay. Hindi. Lin Yuan, ibinigay ko ang lahat para palakihin ka ng maayos. Bakit kahit minsan, hindi mo man lang ako mapagkatiwalaan? Napaka-unfair nito. Sa probinsya pa lang ay pinapahirapan nyo na ako at pinalampas ko yon, pero ngayon ay dito pa kayo titira para ipitin ang anak ko kaysa pahirapan mo lang kami. Mabuti pang kaming tatlo ni na ina ay mawala na lang dito ngayon din para hindi na kami makahadlang sa paningin mo. Walang pipigil sa iyo kung talagang ayaw mo na. Gawin mo na yan ngayon din. Ikaw, Lin Yuan? Halata namang pinapahirapan niya kami ng sobra. Hahayaan mo lang ba na api-apihin niya ako? Ayoko na. Ma, pakiusap po sa inyo. Umalis na lang kayo. Bahay ko ito. Bakit ako ang kailangang umalis? Buntis po si Yi ngayon. Kailangan niyang tumira rito para magpahinga. Kung palalayasin niyo sila, saan sila titira? Pinalalayas mo ako? Saan naman ako matutulog niyan? Talaga bang iigpitin mo ako ng ganito? Ma, bakit po naging ganyan kayo kaserbisyo? Pinaghirapan ko kayong palakihin. Nagtipid ako para mapag-aral ka. Para hindi maging sagabal sa buhay nyo, buong puso akong lumipat sa probinsya. Sa bandang huli, ang isusukli mo lang pala sa akin ay tawaging madamot. ito. Kung hindi kayo madamot, bakit pa kayo bumalik? Ikaw, Ma, itigil niyo yan. Nababaliw na po kayo.
Lin Yuan, paano mo ito nagagawang gawin sa akin? Pinuwersa mo ako? Ikaw kasi, ang mapilit na guluhin ang buhay nating lahat. Kaya ko lang ito ginawa. Pinuwersa kita? Ang gusto ko lang naman ay tumira sa bahay na ako mismo ang bumili. Ang gusto ko lang ay protektahan ang sarili kong tahanan. Ito ba ang tinatawag mong pamumuwersa sa iyo? Anong pinagsasabi mo? Kay Yiyi ang bahay na ito. Kay Qin Yiyi? Nasa titulo pa rin ng bahay ang pangalan ko na si Lin Xiulan. Kailan pa naging kay Qin Yiyi iyan? Sabi mo, ililipat na ang bahay kay Yiyi. Bakit ang nakalagay pa rin sa titulo ay ang matandang walang hiyang ito? Kasi, ang dinig ko noon sa'yo, nawala na si Mama dahil nahulog sa bangin, at ayon sa batas sa mana, ang bahay na ito ay dapat sa akin, kaya pagkatapos maasikaso ng mga papel, ililipat ko na ito kay Yiyi. Wisit! Lumalabas na ang bahay na ito. Ay hinding-hindi naging sayo? Bakit ka nagpapanggap na mayaman? Pinaglalaruan mo ba kami? Sa amin ang bahay na ito. Ano ang karapatan mong bumalik at agawin ito? Ikaw, Lin Yuan? Noong minamaltrato ako ng ibang tao, nakatayo ka lang diyan at nanonood. Noong inaabuso ako ng ibang tao, nanonood ka lang sa tabi. Mahal, pagkabalik pa lang ni Mama, ginawa na niyang magulo ang buong bahay. Mukhang hindi ka naman niya itinuring na tunay na anak. Tama, lahat ng mga taon na pinaghirapan kong magsakripisyo, parang itinapon ko lang sa wala. Ma, sa wakas ay sinabi mo na rin ang tunay mong nararamdaman. Kayo, paalisin niyo ang mga mapanghimasok na taong ito sa bahay ko. Ang lahat ng mga katulong sa loob at labas ng mansion na ito, matagal ko nang pinalitan. Ngayon, ang lahat ng tao sa bahay na ito ay sumusunod na sa mga utos ko. Wife, tatawagan ko na ang admin ng property ngayon para magpapadala sila ng tao at ibalik si Mama sa probinsya. Ma, nakuha man ni Yiyi ang lahat ng ipon ni Lin Yuan, pero ang perang iyon ay walang-wala kumpara sa halaga ng mansion na ito. Hindi natin pwedeng hayaang bumalik ang matandang iyon. Kailangang makahanap tayo ng paraan para makuha ang bahay. tama? Kailangan natin siyang pigilang umalis. At pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na tapusin ang lahat para ang bahay na ito ay maging sa atin na. Matanda na si Mama, hindi mabuti sa katawan niya ang pabalik-balik sa biyahe. Sa tingin ko, mas mabuti pang hayaan na lang si Mama na manatili rito. Yiyi, ikaw na talaga ang pinakamabait na babae na nakilala ko. Pero, wala nang bakanting kwarto sa mansion. Sa garahe na lang ang tanging pwedeng tuluyan. Kaya kailangang pagtiyagaan na lang ni Mama na manatili muna sa garaheng ito. Kailangan niyo po pagtiyagaan ang garahe na ito, Ma. Ma, pagkabalik nyo, gulo agad ang dala nyo. Ngayong may malasakit na kinupkop kayo ni Yiyi, hindi ba kayo magpapasalamat sa kanya? Magpasalamat sa kanya? Lin Yuan? Bulag ka ba? O sadyang manhid na ang puso mo? Pinapatira nila ako sa garahe? Sa tingin mo ba ay gusto nila akong patuluyin? Malinaw na gusto nila akong ikulong. Ma, bakit kailangang tingnan ng lahat bilang masamang tao? Mabuti ang loob ni Yiyi na patuluyin kayo, pero puro masasamang hinala ang nasa isip nyo. Sobrang nakakadismaya kayo. Yiyi, buntis ka at bawal ang tumayo ng matagal. Pumasok na tayo sa loob para kumain. Ilang dekadang paghihirap at pagtitipid para lang mapalaki ka. Pero sa huli, nagpalaki pala ako ng isang walang utang na loob na anak. Pagdating ng araw, ito pa ang kapalit na kaawa-awang tadhana. Mas may puso ka pa kaysa sa kanya. Alam mong mag-alala sa tao. Ate Lan, nakolekta ko na ang karamihan sa mga ebidensya at maayos na rin ang mga taong tutulong.
Magtiis po muna kayo ng 2 pang araw. Kapag nakuha na ang huling dokumento, sa wakas ay matatapos na rin ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw, sisiguraduhin kong kayong pamilya ng mga walang pusong tao ay makukuha ang nararapat na parusa. Yiyi, anong nangyari? Bakit ang tamlay ng mukha mo? Ano pa nga ba? Sa mga stock na binili ni Yi nung nakaraan, nag-invest siya ng 2 milyong dolyar, pero ngayon, kahit 20,000 ay walang natira. Ano? Hindi ba? Sabi mo lahat ng ipon natin yan para pambili ng bagong kotse? Wala nang pera, kaya paano pa tayo bibili ng bagong kotse? Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati pa? Natulungan mo akong bantayan ng takbo ng merkado araw-araw? Binantayan ko naman. Palihim akong tumitingin habang nasa trabaho. Maayos pa naman ang lahat noong nagsara ang merkado kahapon. Hindi ko akalain na pagkabukas kanina ay biglang babagsak ang halaga nito. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Sinasabihan kitang mag-ingat, pero hindi ka nakikinig. Ngayon, wala na ang perang pambili ng kotse. Pinagtawanan pa ako ng katrabaho ko kahapon dahil gamit ko pa rin ang 3 taong luma kong sasakyan. Hindi ka ba nahihiya? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ang pera. Gagawa ako ng paraan para sa pera. Gagawa ka ng paraan? Anong magagawa mong paraan? Baka naman mapapapayag mo ang nanay mo ngayon na ibenta ang mansyon na iyon para ibigay sa akin ang pera? Yeyi, sa sitwasyon ng nanay ko ngayon, siguradong hindi siya papayag na ibenta yon. Baka pwedeng maghintay ka muna. Baka sakaling bumawi ang stock market sa susunod na linggo. Tingnan natin uli sa oras na yon. Hindi na ako makakahintay. Pupunta na ako sa dealership sa susunod na katapusan ng linggo para tignan ang kotse. Lin Yuan, tatandaan mo ito? Kung hindi mo mapapapayag ang nanay mo bago ang week na ibenta ang mansyon na iyon, at hindi mo nabawi ang pera para sa bago kong sasakyan, ay aalisin ko ang batang ito at hihiwalayan kita. Sige, gagawa ako ng paraan. Kakausapin ko na ang nanay ko ngayon din. Kakausapin ko na ang nanay ko ngayon din. Paano kung si Lin Shiyulan ay talagang ayaw magbenta? Wala naman tayong ganoon kalaking pera para ipangtapal sa butas ng stock market. Kuya, noong pinabilhan kita kay Lin Yuan ng malaking aksidente insurance, ang benepisyaryo ay nakapangalan sa akin, tama ba? Kung may mangyari man kay Lin Yuan, magkano ba ang perang makukuha sa insurance na iyon? Hindi pa ito ang tamang panahon para diyan? Hayaan muna nating si Lin Yuan. Ang kumumbinsi kay Lin Shiyulan, mas mabuti kung makukuha ang pera ng walang gulo. Kung talagang hindi niya kayang mapahinuhod, saka na tayo kikilos. Ang insurance na iyon ang ating huling alas. Ngayon ay hindi natin dapat ipahalata ito. Baka mapansin ni Lin Yuan ang ating balak. Kung may mangyaring masama, mananahimik ba ang nanay niyang si Lin Shiyulan? Paano kung imbestigahan nila? Walang mangyayaring masama. Ang mahalaga ay mabayaran ang sasakyan at ang utang sa stock market. Ikaw, Bakit mo ako tinititigan? Si Binibining Yiyi na, ang nagpapasahod sa akin ngayon, wala kang kwenta. Dapat nga ay magpasalamat ka't pinapakain kita. Huwag kang masyadong mayabang. ikaw, Hoy, matanda, ang bagal-bagal mong kumilos. Tingin ko ay hindi ka pagutom at nagpapaawa ka lang diyan. Gusto mong pauwiin ang anak mo para guluhin ako, di ba? Tigil. Anong ginagawa mo? kahit isang katulong lang, ay nagagawa akong itrato ng masama. Isang matandang babaeng nakatira sa kulungan ng aso, sa tingin mo ba ay dapat kitang irespeto? Kung hindi lang dahil sa utang na loob kay Binibining Yiyi, ay hindi man lang kita bibigyan ng kahit tinapay. Ma, inalagaan ni Tia Wang si Yiyi sa loob ng 4 na taon. Itinuring na siyang nanay ni Yiyi, kaya dapat ay maging maayos tayo sa kanya. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na kasing hina mo? Maging ang abusadong katulong ay nagagawa na akong tapakan at insultuhin. Sa halip na tulungan ako, pinagtitiisan mo pa siya. Ma, pangalawang ina ni Yiyi si Tia Wang. Mahihirapan tayong lahat kapag nag-away tayo. Tia Wang, huwag niyo na po seryosohin ang nanay ko. Pagpapatayin ko po siya ng sorry sa inyo ngayon din. Mag-sorry ka na. Siya naman ang naunang tumapak sa kamay ko. Sinabihan pa niya akong matanda na, bakit ako hihingi ng paumanhin? Mukhang may taong wala talagang galang sa inyo. Pupuntahan ko na si Binibining Yiyi at siya ang bahalang maghusga rito. Tia Wang, palamig po kayo ng ulo. Huminahon po kayo. Palamig po kayo. Ito pong konting halaga, kunin niyo na po.
pambili ng mga prutas. Pero pakiusap, huwag niyo na itong banggitin kay Yiyi para hindi na siya mag-alala. Wag na itong mauulit. Nay, kailangan natin ng pera ngayon. Kaya ilabas niyo na ang villa na ito at ibenta na natin. Hindi maaari. Pinatitira nila ako sa garahe sa ilalim. Hinayaan din nilang apihin ako ng katulong. Hinding-hindi ko kailanman ibebenta ang bahay na ito para sa kanila. Nay, nakikiusap po ako sa inyo. Kung hindi natin ibebenta ang villa, hindi mababayaran ni Yiyi ang mga utang, hindi makakabili ng bagong kotse, masyado siyang mahihirapan hanggang sa hindi na siya makakatulog buong gabi. Buntis siya ngayon. Kapag nagpatuloy ito, paano na lang ang katawan niya? Wala na akong pakialam doon. Ang villa na ito, wala nang makakapilit sa akin na ibenta ito. Sige. Ang damot niyo. Manirahan na lang kayo sa basurang bahay na ito habang buhay. Ikaw, paano ako nagkaroon ng anak na walang utang na loob at hangal? Sa buong buhay ko? Ano bang kasalanan ang nagawa ko para maranasan ito? Gutom na ako. Sabi ni Ajay maghintay pa ng isang araw at matatapos na rin ang lahat. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Hindi ko hahayaang manalo ang pamilyang ito ng masasama. Hinto, bakit ka tumatakbo papuntang kusina? Pumunta ako rito sa kusina para maghanap ng pagkain na para sa tao. Tumitira ka lang sa kulungan ng aso, taga-alaga ka lang ng aso, at sa tingin mo ba, karapat-dapat kang kumain ng kahit ano sa kusinang ito? Dahil ako ang tunay na may-ari dito. Wala kang hiya, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin? Umalis ka, lumayas ka rito. Kung may lalayas man, ay ikaw iyon. Ikaw namang aagaw. Wala si Lin Yuan sa bahay, baka ito na ang pagkakataon na tapusin siya. Kapag wala na siya, mapupunta rin sa atin ang mansyon na ito balang araw. Ang mukha ko. Baliw ka, pagbabayarin kita. Ma, sa wakas gising ka na. Hindi ko akalain na makakahiga pa ako uli sa kitre na ito. Paano mo natis na ang iyong mahal na si Yiyi, pati na sila Jiang Gifang, ay palayasin sa bahay na ito? Ma, nakuha mo pang magsalita ng ganyan? Bakit mo sadyang sinabuyan ng kumukulong tubig ang mga mata ng biyenan ko? Alam mo ba, halos mabulag na siya dahil sa iyo. Sadyang sinabuyan? Maliwanag na siya ang nasa kusina at binalak akong itulak sa pader, balak niyang ituloy ang kasamaan sa akin. Ang mga mata ko? Anong nangyari sa mga mata ko? Bakit ang sakit? Ang kaliwang mata ni Mama ay nabulag dahil sa sinaboy mong kumukulong tubig. Sabi ng doktor pagkatapos ng pagsusuri, ang eye cornea mo at ang kanya ay swak na swak sa isa't isa. Nag-usap kami ni Yiyi at naisip namin na ito ang pinakamagandang paraan na ibigay ang eye cornea mo sa kanya. Ikaw, anong sabi mo? Ang eye cornea ko, ibinigay mo sa babaeng iyon na nagbalak sa akin ng masama? Ito ang tinatawag na pambayad sa iyong sala. Sinabuyan mo ng kumukulong tubig ang mga mata niya, sadyang pananakit iyon. Isang malaking krimen na iyon. Pambayad sala na ang isang mata mo? Anong masama doon? Kung hindi lang dahil sa biyenan ko na naging sobrang mapagpatawad at sinabing hindi ka nakakasuhan, matagal ka nang kinuha ng mga pulis at nabulok na sa kulungan. Pagbabayad sala? Wala akong kasalanan. Gusto niya akong tapusin, malibang ipagtanggol ko ang sarili ko? Ano ang kasalanan ko? Na kailangan pang bawiin ang isa kong mata? Ma, kumanap na po ako ng paraan at kumuha ako ng pinakamagandang pustisong mata para sa inyo. Ang kulay ay katulad ng dati niyong mata. Kung hindi titingnang mabuti, hindi mahahalata ang pagkakaiba. Bakit hindi yang pustisong mata ang ibigay mo kay Jiang Guifang? Bakit kailangang mata ko pa ang kunin mo? Napakahalaga ba ng mga mata ni Jiang Gifang? Habang ang mga mata ko ay basta-basta na lang pwedeng palitan? Pareho ba iyon? Kahit gaano pa kaganda ang pustisong mata, may kukumpara ba yan sa natural at totoong mata ng tao? Saka, kailangan pang operahan para ilagay ang pustiso. Napakasakit niyan. Naging sanhi na kayo ng pagkabulag ng isang mata ng biyenan ko, nahihirapan na siya. Gusto niyo pa ba na maranasan niya uli ang sakit ng panibagong operasyon?
Lin Yuan? Anak ka ba talaga kanino? Nasasaktan si Zhang Gifang, pero bakit ako? Hindi ba ako nasasaktan? Ako ang nanay na nagpalaki sa iyo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit kailangang kunin ang mata ko para lang iligtas ang kaaway ko? Tama na. Hindi ka pa ba titigil? Alam mo ba, dahil sa pagbuhos mo ng mainit na tubig, buong gabi umiyak si Yiyi at naghihirap ang biyanan ko sa ospital, sinira mo ang pamilyang ito. Isang mata lang ang kinuha sa inyo? Magpasalamat ka na lang? Huwag ka nang magwala, inumin mo na itong gamot. Sabi ng doktor, makakatulong itong gamot na ito sa paglakas mo. Alice, lumayas ka sa harap ko. Lumayas ka! Umalis ka sa harap ko! Ma, sa edad mong iyan, huwag ka namang mag-isip ng masama sa sarili mo. Pupwede ba? Wala akong anak na para sa ibang tao ay handang saktan ang sariling ina. Simula ngayong araw, akong si Lin Xiulan at ikaw na si Lin Yuan. Ang ating ugnayan bilang mag-ina ay tapos na. Sige. Tapusin na ang ugnayan. Kagagastos lang ni Lin Yuan ng malaking halaga para bigyan ka ng pinakamahal na artipisyal na mata, pinapatira ka pa niya ng libre dito sa villa. Pagkatapos, sasabihin mong tapos na ang ugnayan nyo. Sige. Kung gusto mong tapusin, ilipat mo muna itong villa sa pangalan ni Lin Yuan. Dahil kung hindi, anong karapatan mong manatili ng libre sa aming lugar? Nananaginip ka ng gising. Yiyi, ma, kamusta na po ang biyanan ko? Ano pa nga ba? Halos mapinsala ang kaliwang mata niya. Ngayon ay may benda pa. At kailangan pa siyang pakainin. Kung hindi lang dahil sa kalupitan ng ina mo, mararanasan ba niya ito? Sinasabi ko na sa iyo na ang matandang ito ay ugat ng kamalasan. Hindi sana natin siya pinatira dito. Ngayon, hindi lang ang nanay ko ang napahamak, nagkagulo pa ang buong bahay dahil sa kanya. Oo, tama ka. Ako ang may kasalanan. May lakas pa siyang makipag-away? Sa tingin ko ay wala naman siyang malalang sakit. Huwag na natin siyang patuluyin sa master bedroom. Pabalikin na siya sa kulungan ng aso. Naghihintay pang mapakain si Didi. Hindi pwedeng magutom ang alaga natin. Oo nga, napakahusay talaga mag-isip ni Yiyi. Ma, narinig mo ang sinabi ni Yiyi? Bumangon ka na diyan at bumalik ka na sa kabila para magpahinga. Pagkatapos ninyong kunin sa akin ang aking mata, itatapon niyo pa ako sa madumi at mabahong kulungan ng asong iyon. Pwede ka ring magpahinga sa kulungan na iyon. Ma, hindi ka naman ganoon kaimportante. Bakit? Hindi mo ba kayang magtiis kahit kaunti? Lin Yuan, tapos na ang lahat sa ating dalawa. Hindi na kita itinuturing bilang anak ni Lin Xiulan. Nagpakahirap akong magtrabaho sa kalahati ng buhay ko. Mula sa pagtitinda sa kalye, hanggang sa makabili ng bila, dahil gusto kong bigyan ng anak ko ng mas magandang buhay. Bakit? Bakit? Ito ang naging kinahantungan? Trinatdor ng sarili kong anak, inapi ng ibang tao. Sa huli, pati ang mga mata ko ay hindi ko naingatan. Ma, nagmamakaawa po ako sa inyo. Mahal ko talaga si Yiyi. Kailangang mapangasawa ko siya. Sana ay payagan niyo na po kami. Nawawala ka na sa wisyo. Nakatakda ka ng pakasal kay Senyorita Pamilyang Lee at malapit na ang araw ng inyong kasal. Kung sisirain mo ang usapan ngayon, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa iyo? At sa ating mga pamilyang Lin? Hindi ko kayang mapahiya ng ganoon. Pero kayo lang naman po ang nag-ayos ng kasal na iyon. Kailanman ay hindi ako pumayag. Kahit ilang salita lang ay hindi pa kami nagkakausap ni Senyorita Pamilyang Lee. Paano ko siya mapapangasawa? Ngayon mo sasabihin sa akin na hindi mo matanggap? Pero noong kinakausap kita tungkol sa kasunduan niyo, bakit hindi ka tumutol? Noong mga panahong iyon, bakit hindi mo sinabing ayaw mo? Ma, nagsisisi na po ako. Bata pa po ako noon. Hindi ko pa alam ang tunay na pag-ibig. Hanggang sa makilala ko si Yiyi, doon ko lang nalaman ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ma, parang awa niyo na po. Tulungan niyo akong itigil ang kasunduan namin ni Pamilyang Lee. Hindi maaari. Ang kasunduang iyon ay ako mismo ang nakipagkasundo kay President Lee. Kung ititigil mo ang kasal, hindi lang mapapahiya kaming mga pamilyang Lin, pati ang ating ugnayan sa negosyo ay maapektuhan. Hindi ko hahayaang mapahiya tayo. Auntie, pakiusap, hayaan niyo na po kami ni Lin Yuan. Ako, ang totoo ay dinadala ko na po ang kanyang anak sa sinapupunan ko.
Ano? Kung hindi kami makakasal, ako ay magiging isang babaeng napaaga ang pagkakaroon ng bata. Pagtatawanan ako ng lahat ng tao. Pagdating ng panahong iyon, wala na akong mukhang maihaharap sa kanila. Ikaw. Walang hiya ka. Hindi ka pa nga kinakasal at wala ka talagang modo, pero kami sa pamilyang Lin, may dangal kami. Heto ang 2 milyong dolyar. Kunin mo ito, pumunta ka sa ospital at alisin mo ang bata. Mula ngayon, huwag ka nang makikipagkita kay Lin Yuan. Ma, alam niyo namang mahina ang kakayahan ko na magkaanak. Ang dinadala ni Yiyi ay ang nag-iisa kong anak. Huwag naman po kayong maging malupit. Yiye, Kung talagang pipilitin niyo akong alisin ang bata, kung ganoon, tatalon na lang ako mula sa gusaling ito. Kahit mawala na ako, hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. Ma, kung may mangyaring masama kay Yiyi, hindi ko na rin kakayanin. Sige. Sige. Papayag na ako. Ang naging desisyon niyo ngayong araw ay hinding-hindi niyo dapat pagsisihan sa huli. Qin Yiyi, Zhang Guifang, sa lahat ng ginawa niyo sa akin, sisiguraduhin kong higit pa sa sapat ang ibabayad niyo sa akin. Basta't pumayag lang ang matandang iyon na ibenta ang bahay, hindi lang mababayaran ang mga utang sa stock market, makukuha ko pa ang pinakamahal na model ng bagong kotse. Yiyi, ikaw, pwede mo bang sabihin sa akin ang totoo? Ang nanay ko doon sa probinsya? Totoo ba na? Inaapi siya ng biyanan ko? Sa sobrang sama ng ugali ng nanay mo, sino ang makakaapi sa kanya? Ang nanay ko ay may mabuting loob na pumunta doon para alagaan siya ng matagal na panahon, pinagsilbihan pa siya sa lahat, tapos ngayon sasabihin mong inaabuso siya. Nakinig ka na naman ba sa matandang iyon? Nasulsulan ka sa harap ko? Hindi ito pagsisisi, hindi ito sulsul. Noong nakaraang araw, habang inaalagaan ko si nanay, napansin kong sobrang payat na niya at ang suot niyang damit ay puno na ng mga butas. Nagkukunwari lang siya para kaawaan mo? Sabi ng nanay ko, araw-araw siyang nagrereklamo na matabang ang pagkain at matigas ang kama at nagtatago pa ng pera para tumakas. Kung hindi lang siya binantayang mabuti ng nanay ko, matagal na siyang bumalik dito para manggulo at hingi ng villa. Lin Yuan, hindi mo ba pinaniniwalaan ng nanay ko? At sa halip ay naniniwala ka sa walang hiyang iyon? Pero hindi naman ako lolokohin ni nanay. Manahimik ka. Ako, hindi ganoon. Nag-aalala lang ako kay nanay. Huwag ka namang magalit. Huwag kang magalit. Dahil marami kang oras para pakialaman ng ibang tao, linisin mo ng maigi ang sahig na ito. Punasan mo ito ng paluhod, at huwag kang tatayo hanggat hindi ito kuminang sa linis. Pwede ba? Pwede ba akong gumamit ng mop? Masyadong matutulis ang mga bubog. Masusugatan ang mga kamay ko kung luluhod ako. Marunong ka talagang magtamad-tamaran mo pa ang gusto mo. Noong pinagtatanggol mo ang nanay mo, bakit hindi ka natakot? Ngayon natatakot kang masaktan? Pumili ka, luluhod ka sa pagpunas, o lumayas ka sa bahay na ito, at huwag na huwag ka nang babalik. Kapag nakuha na ng basurang si Lin Yuan ang titulo ng bahay, at pagkatapos noon ay sisipain ko siya palayo na parang isang aso. Yiye, napakalakas talaga ng loob mo at sa gitna pa ng araw mo ito ginagawa. Hindi mo ba ikinatatakot na yung uto-uto na si Lin Yuan ay biglang umuwi galing sa kumpanya at mahuli tayo sa akto? Si Lin Yuan? Doon sa lalaking iyon na may utak na parang baboy at bulag sa pag-ibig, ano bang matutuklasan niya? Hanggang ngayon na iniisip pa rin niya na tunay kitang kapatid. Ang mga mata ni Mama ay namula lang naman dahil sa napaso ng mainit na tubig, maglalagay lang ng kaunting gamot at gagaling na ito. Bakit kailangan pang magsinungaling kay Lin Yuan? At sabihing pinalitan ito ng kornea ni Lin Xiulan na matandang iyon? Sino ba namang hindi gagawa noon kay Lin Xiulan? Noon pa man ay lagi na niya tayong minaliit. Lagi niyang iniisip na mahirap lang ang pamilya ko. At dahil nagtrabaho ako sa club noon, ay hindi ako bagay sa anak niyang mahal na mahal niya. Gusto ko talagang wasakin ang mga matang iyon na kung makatingin ay parang napakataas niya. Iba ka talaga kung magiganti. Dahil hindi naman talaga pinalitan ang mata ni Mama, ano nang nangyari sa tinanggal na mata ni Lin Xiulan? Saan na yun napunta? Saan pa nga ba?
Kahapon ng umaga, iniutos ko kay Tia Wang na ang bagay na iyon ay ihalo-hilo sa pagkain ng aso para ipakain sa aso natin. Iyon. Si Lin Yuan ba ay alam ang tungkol dito? Ang ibig kong sabihin, ang tungkol sa pagpapakain ng mata sa aso, hindi mo sinabi sa kanya, di ba? Si Ling Yuan? Siyempre wala siyang alam. Kahit na mukha siyang uto-uto, kapag nalaman niya talaga na ang mga mata ng sarili niyang ina ay ipinakain ko sa aso, siguradong magwawala yon. Kapag nanggulo pa siya sa atin, mas lalo lang tayong maiistorbo. Hayaan nating isipin niya na ang kanyang ina ay nagbabayad sala sa nangyari sa mainit na tubig para mas lalo siyang magsumikap na tulungan tayong makuha itong mansyon, di ba? Nay, pirmahan niyo na po ito. Ibenta na natin ang villa para matulungan si Yiyi na bayaran ang mga utang sa stock market. Pagkatapos nito, ang pamilya natin ay mamumuhay ng maayos. Pangako, mula ngayon, aalagaan at rerespetuhin kita ng lubos. Napakawalang isip mo. Habang si Qin Yiyi ay nasa loob ng ating villa, nang garapalan at hayagan ay inatupag niya ang kanyang lalaki, habang ikaw naman ay nananaginip pa rin dito na gusto mong kunin ang bahay ko para ipangbayad sa utang niya. Magising ka nga. Hindi. Anong pinagsasabi niyo? Mahal na mahal ako ni Yiyi. Paano niya magagawa ang ganun? Ayaw niyo lang talaga na maging masaya kami. Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan lang? Si Qin Yiyi at ang Qin lang na iyon, kahit kaunti ba ay mukha ba silang tunay na magkapatid? Magkapatid. Maraming magkakapatid na hindi naman magkamukha. Katulad namin ng pinsan ko, hindi rin kami magkamukha. Nay, itigil niyo na ang pag-iisip ng masama at pagdududa kay Yiyi. Kailangan pa ba? Nang paninira ko sa reputasyon niya? Alam mo ang mga ginagawa niya sa mga nightclub noon, huwag mong sabihing hindi mo alam? Paanong nakuha niyang gayumahin ang isip at puso mo para maniwala ka na? Isa siyang malinis at walang malay na inosenteng babae? Hindi po. Lin Yuan, aasikasuhin ko na ang papeles ng pagtalikod ko bilang magulang mo, pero hayaan mong ako bilang ina mo ay magbigay sa iyo ng huling leksyon. Halika, sasama ka sa akin at ipapakita ko na ang babaeng minamahal mo at itinuring mong parang ginto kung ano talaga ang totoong kulay at pagkatao niya. Matalino ka talaga? At ang hangal na si Lin Yuan ay nauto mo ng husto. Yiyi, paano mo ito nagawa? Paano mo ito nagawa sa akin? Yi, bakit? Ano bang naging pagkukulang ko sa'yo? Ibinibigay ko sa'yo ang lahat ng sweldo ko. Binibili ko ang lahat ng gusto mo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit? Dahil ang daling utuin, Lin Yuan. Noong nagustuhan kita, dahil lang sa uto-uto ka at madaling makuhaan ng pera, at dahil din sa nanay mong nakabili ng mansyon ng cash. Kung hindi dahil doon, iniisip mo ba talagang magtitiis ako sa isang walang kwentang lalaking tulad mo habang buhay? Matandang hukluban, tapos na ang panonood mo ng palabas, di ba? Kung tapos na, bilisan mo at pirmahan na ang kasunduan sa paglilipat ng mansyon sa akin. Kung hindi, Nay, huwag kang pipirma. Hayaan mo na ako. pirmahan mo na iyan ng maayos para mapakawalan ko kayong mag-ina. Kapag hindi ka pumirma, uutusan ko si Kinlang na parusahan siya ng matindi at itatapon siya kung saan para mawalay na sa inyo. Nay, kahit pa ako ay parusahan nila, hindi ko hahayaang kunin nila ang kaisa-isa nating bahay dahil pinaghirapan mo iyan buong buhay mo. Sino ang may sabing pwede kang magsalita? Ikaw na sumira sa pamilya ng iba? Bakit ang lakas ng loob mong magmalaki? Ako, sumisira ng pamilya? Ang kapal ng mukha mo. Kung usapang nauna, ikaw itong sumingit sa aming dalawa ni Yiyi. Kung hindi dahil sa pera mo, bakit ka naman pipiliin ni Yiyi? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kapag nagtagal pa at hindi ka pumirma, baka mas malalang bagay ang mangyari kay Lin Yuan. Tama na.
pipirma na ako. Nay, Lin Yuan, tandaan mo ito. Ang kontratang ito ang huling beses na tutulungan kita. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa mangyayari sa iyo. Hindi na ito responsibilidad ni Lin Xiulan. Matanda ka na, mabuti at nakikinig ka. Ngunit, hindi sapat ang pagpirma lang sa kontrata. Dahil sa pinagdaanan naming hirap dahil sa iyo, kailangan mong humingi ng tawad ng maayos, di ba? Ma, pumunta ka rito sa bakuran ngayon din. Oo, ngayon na. May magandang palabas dito. Siguradong mawawala ang galit mo. Anong nangyayari rito, Lin Xiulan? Nararanasan mo na rin ang ganito? Ma, dahil sa dami ng pinahirap niya sa iyo, hindi natin siya hahayaang makalusot ng ganoon lang. Paluluwarin ko siya sa harap mo at paghihingiin ng tawad habang nakayuko. Sa araw na ito, kung hindi ka hihingi ng tawad ng 3 beses sa nanay ko, at hindi magmamarka ang ulo mo sa sahig na ito, hindi kayo makakalabas sa pintong ito. Tama, Lin Xiulan. Lumuhod ka na rito at humingi ng tawad ng 3 beses. Kapag naging maganda ang mood ko, baka mapatawad ko pa ang mga nagawa mong mali noon. Paluluwarin niyo ako? Wala kayong karapatan. Wala ka ng kawala pero matigas pa rin ang loob mo. Kinlang, huwag ka nang makipag-usap sa kaniya. Pilitin mo siyang lumuhod. Parusahan ang binti niya. Tignan ko lang kung makapagyabang pa siya. Ate Lan, pasensya na at nahuli kami. Sino kayo? Bakit kayo basta-bastang pumapasok sa bahay ko? Lumayas kayo rito. Nay, ang iyong mga mata. Lin Xiulan, pero di ba ang mga mata mo ay Sinadya niyo itong alisin para ipakain sa mga hayop, hindi ba? Inakala niyo ba na ang inyong panloloko sa insurance, paglipat ng mata, at ang maduming plano niyong agawin ng ari-arian, ay maililihim niyo sa akin? Mula noong nagplano kayo, napakuha ng accident insurance si Lin Yuan, noong nagpanggap na nasaktan si Zhang Gifang, hanggang sa pinag-usapan niyo kung paano parusahan ang aking mga mata, ang bawat salitang binitawan niyo ay na-record lahat. Nag-arkila ako ng pinakamagaling na doktor para samahan ako sa palabas na ito para lokohin ang mga hangal na katulad nyo. Napakadali lang niyan. Bahay ko ito at kahit isang kusing, huwag niyong isiping may makukuha kayo. Hindi ito maaari. Napirmahan na ang kontrata? Sa akin dapat ang bahay na ito? Je. Tumawag ka sa pulis. Panggigipit sa kapwa, panloloko sa pera, pagkulong ng walang pahintulot, at ang balak niyong masamang gawin sa akin, lahat ng ebidensya, kasama ang mga record, salaysay ng doktor, pati testimonya ng mga kapitbahay sa probinsya, ay ibigay niyo lahat sa 911. Masusunod po, Ate Lan. Ate Lan, Sister Xiulan. Patawad po, nagkamali ako. Masama akong tao. Hindi ko dapat niloko ang bahay nyo at hindi ko dapat hinayaang hamakin kayo ni Yiyi. Kakain ako ng pagkaing panghayop sa harap nyo. Tingnan nyo po. Parusahan nyo na lang ako, pero maawa po kayo. Maawa po kayo sa aming 3 mag-iina. Hindi po namin kayang makulong.
Ma, patawad po. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Kami ay naging masamang tao. Kami ay naging masyadong sakim. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Alang-alang sa amin ni Lin Yuan bilang mag-asawa, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Masisisira ang buhay namin kapag nakulong kami. Nagmamakaawa po ako. Hindi ko na po uulitin. Ngayon alam nyo nang magmakaawa? Ngayon nyo lang naisip na pamilya tayo? Huli na ang lahat. Noong ikinulong nyo ako sa probinsya at pinakain ng panis na pagkain, bakit hindi nyo naisip na maawa sa akin? Noong pinabayaan nyo ang kalagayan ko, bakit hindi nyo man lang naisip na bigyan ako ng maayos na buhay? Lahat ng pasakit na ibinigay nyo sa akin, bawat kirot, bawat pananakit, ngayong araw, ay nararapat lang na mangyari sa inyo dahil ito ang nararapat para sa inyo. Dalhin na sila. Bitawan niyo ako! Ma, patawad po. Talagang nagkamali ako. Hindi ko dapat tinulungan ng ibang tao para apihin ka. Hindi dapat ako naging bulag. At nagtiwala kay Chin Yi, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magsisilbi po ako ng maayos sa inyo. Huli na ang lahat. Lin Yuan, hindi lahat ng tawad ay pwedeng patawarin agad. Hindi bawat pag-amin ng mali ay makakabura sa lahat ng sakit. Simula nang pinili mong tulungan sila, ang ugnayan natin bilang mag-ina ay tuluyan na ngang natapos. Ma. Nanay!